Ayan na. Ayan guys, magbigay tayo ng reaction regarding sa pagtanggal ng Philippine Coast Guard doon sa floating barriers na nilagay ng Chinese Coast Guard dyan sa Bao de Masinloc, Scarborough Shoal, West Philippine Sea. Panoorin mo ang video na to hanggang matapos para mas maintindihan natin. Basahin natin sandali yung post sa social media, yung dating Twitter na ngayon ay X, yung post ni spokesperson ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela. At saka panoorin natin yung video before tayo magbigay ng reaction. Ayan. Ang sabi ni spokesperson ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard successfully removes hazardous floating barrier in compliance with presidential instruction. In compliance with the instruction of the President, the Chairman, the National Task Force for the West Philippine Sea na si Secretary Eduardo Año has directed the Philippine Coast Guard or PCG to execute a special operation to remove the floating barrier that obstructed the southeast entrance of Bao de Masinloc. Okay? Medyo mahaba pa yung sinabi niya, but yun ang ilang bahagi na sinabi niya regarding dito sa pagtanggal ng floating barriers dyan sa Bao de Masinloc, Scarborough Shoal, West Philippine Sea. Mahaba talaga, West Philippine Sea. So, kailangan natin lagi isasama yung West Philippine Sea. Kasi yan ang pinaglalaban natin, yung karapatan natin sa West Philippine Sea. Alright? Panoorin din natin yung video guys kung paano siya tinanggal. Ayan, ang linaw ng tubig, no? Ayan. Ayan, sumisisid na si Kuya. Alright. Knife lang, parang kitchen knife lang yung gamit niya. Oh. Parang babaw ng area na. Ayan. Pinutol niya guys yung tali. At isa pa. Itong isa pa. Ayan. Nilalagay na sa bangka yung yung pampabigat. Bangka lang talaga gamit natin. Bangka lang yung gamit natin. Alright, meron pa siyang dalawa dito sa gilid para hindi magganyan-ganyan. Sobrang ano pa tayo, pang old fashion pa tayo. Ayun guys, tumatapang ng Pilipinas. Job well done, Philippine Coast Guard. Wala ba kayong mga kamay dyan? Palakpakan din naman natin guys. Ayan, matapang na ang Pilipinas. Alright, hindi na tayo nagpapatinag sa pambubuli ng China. But at least ngayon, lumalaban na tayo. Thank you, Mr. President, sa utos nyo na tanggalin yung floating barriers dyan sa Bao de Masinloc, Scarborough Shoal, West Philippine Sea. Akala ko tatahimik ka lang dito. But ayun, is maganda yun. Sinuportahan mo yung kagustuhan rin ng task force at saka karamihan ng Pilipino na tanggalin yung floating barriers dyan sa Bao de Masinloc. Agree naman ako dyan. Makikita nyo rin yan sa previous reaction ko regarding dito sa sinabi ko tungkol sa mga mangingisda natin. Sobrang kinakawawa talaga yung mangingisda natin dyan sa Bao de Masinloc, kung saan yan ang fishing ground ng mga mangingisda talaga natin. Dyan sila pumupunta para makahuli ng maraming isda. Katapos, yan lang talaga yung pangkabuhayan nila, katapos tatanggalin pa ng Chinese Coast Guard. Which is, kung tutusin guys, tayo yung may karapatan sa area na yan, tayo may sovereign rights sa teritoryo na yan, part siya ng exclusive economic zone natin. So, dapat lang talaga na
ang may karapatan dyan, pumunta dyan mangisda is yung mga mangisda natin, yung mga fishermen natin. Dapat hindi sila tinataboy ng Chinese Coast Guard or ng mga militia, Chinese militia dyan sa Bao de Masinloc. Kasi itong 2000 guys, sobrang kawawa talaga yung mga mangisda natin. Gasolina pa lang guys, ang mahal ng gasolina natin. Katapos pupunta sila dyan sa area na yan, uuwi sila nang walang huli kung itataboy lang sila ng Chinese Coast Guard. Hindi ko rin maintindihan talaga itong mga Chinese Coast Guard na to. Itong China government. Okay? Kasi kung titingnan nyo guys, kung makatao ka lang, dapat hayaan mo lang sila. Makikita mo naman guys kung malilit yung bangka. So, dapat hayaan nyo lang talaga dyan mangisda. Huwag nyo nang itaboy kung makatao ka lang. Alam naman natin na pangkabuhayan talaga yan ng mangisda natin. Otherwise, kung wala silang kita, wala silang huli, wala silang mako-convert na pera doon sa pangingisda nila dyan sa Bao de Masinloc. Wala silang mahuhuli. Otherwise, wala silang pambili ng mga pangailangan nila, pangunahing pangailangan nila. At the same time, kung pamilyado ka, kung may anak yung mangisda na yan, wala silang mabibigay na pambaon man lang sa mga bata at sa pangailangan ng mga anak nila. So, yun, dapat talaga dito supportahan talaga ng ating government. Mas maganda rin sana pag nangingisda yung mga dyan, yung mga fishermen natin sa area na yan, dapat sinasamahan ng Philippine Coast Guard para anytime pag tinaboy sila ng Chinese Coast Guard, merong aalalay sa kanila. Sasabihin ng Philippine Coast Guard natin, ops, wag mo na, parang ganun ba. So at least kahit papaano, lalakas din yung loob ng mga mangisda natin na pumunta talaga dyan kung mayroong Philippine Coast Guard din na alalay sa mga fishermen natin. Or kung kailangan talaga armed forces talaga yung gamitin natin. But of course, ang sabi nga nila is magkakaroon lang ng matinding escalation dyan kung gagamit tayo ng gray ship dyan sa area na yan sa West Philippine Sea. Kaya ang ginagamit natin is yung Philippine Coast Guard para hindi siya madali magkaroon ng escalation dyan sa West Philippine Sea. Ayun guys, buti naman din nung tinanggal yung floating barriers dyan sa Bao de Masinloc, walang violent reaction sa Chinese Coast Guard. But I think wala rin atang Chinese Coast Guard nung tinanggal yon. Otherwise, baka magkaroon ng standoff or magkaroon ng escalation talaga dyan sa Bao de Masinloc. Kung nung tinanggal nila na nandyan yung Chinese Coast Guard. So sa tingin ko guys, wala naman ata. Kung wala rin akong nabalitaan na kung nandyan yung Chinese Coast Guard nung habang tinatanggal nila yung floating barriers. Otherwise, kung nandyan talaga yan, malamang lalapitan sila ng Chinese Coast Guard at saka baka magkainitan. So, hindi natin alam kung anong posibleng mangyari kung nandun talaga yung Chinese Coast Guard nung tinanggal yung floating barriers na yan. At ayun guys, nabalitaan niya ng Chinese government ang nangyari sa pagtanggal ng floating barriers dyan sa Bao de Masinloc. So, ang naging response nila sa atin is wag daw tayo mag-provoke ng trouble dyan sa Bao de Masinloc or dyan sa Scarborough Shoal, West Philippine Sea. Pero guys, kung tutusin naman natin, hindi naman tayo nag-provoke dito sa nangyayari na to. Sino bang gumagawa? Sino ba naglagay ng floating barriers? Di ba sila naman? Wala naman tayong ginagawa. Ang inano lang naman natin, pinaglalaban lang naman natin dito sa floating barriers niyan. Dapat hindi nila nilagay kasi nga yan ang fishing ground ng ating mga isda. So, sino na-provoke dito? Dapat tayo ba? Wala naman, di ba? Yung mga isda natin pumupunta lang naman diyan eh. Wala naman silang kalaban-laban sa Chinese Coast Guard na para sabihin nila na tayo nag-provoke diyan sa West Philippine Sea or diyan sa may Bao de Masinloc. Okay? So hindi natin kasalanan 'yun, guys. Sila nangunguna. Which is yung sa atin, guys, ang ginagawa, which is agree ako sa ginagawa ng Philippine Coast Guard natin. Pinoprotektahan lang natin yung ating mga isda. Yung karapatan natin mangisda sa ating sariling teritoryo.
lumalabas pa tuloy dito, tayo pa yung squatter. Di ba? So, parang yung pa nangyayari, sa sariling teritoryo natin, tayo pa yung nagiging squatter dito. Tayo pang walang karapatan mangisda dyan sa Bao de Masinloc. Sa bagay, from 9 dash line, ngayon ang claim nila 10 dash line na, di ba? Ngayon susunod, 11 dash line lang. 11 dash line na. But I think yung original ata na claim nila dyan is 11 dash line. But hindi ako sigurado tungkol dyan. But yung parang nakita ko dati, may nabalitaan ako, which is nga, parang yung original na claim ata nila is 11 dash line. So, hindi malayong ganyan guys na maging 11 dash line yung claim nila dyan sa West Philippine Sea or South China Sea. Of course, ingat din tayo dyan sa banta ng Chinese government sa atin. And at the same time, sila din dapat mag-ingat din sa pagbabanta nila sa atin. Kasi anytime, alam natin at alam din nila na any arm attack sa Pilipinas, sabihin natin sa Philippine Coast Guard, sa Philippine Navy, military natin, or sa mga public Philippine vessels dyan, itong mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Pwede na natin i-invoke yung Mutual Defense Treaty sa Amerika. So, alam yan ng China. Pagdating talaga sa West Philippine Sea, hindi talaga tayo united. Pero sa tingin ko guys, yung pro-China dito is mga nasa 3% lang din naman dito sa Pilipinas. Hindi pa kasi tayo united or hindi pa tayo magkasundo pagdating dyan sa West Philippine Sea. May mga pro-China pa talaga. Pinag-away-away talaga tayo. So, yung para sa akin guys, of course, mas maganda rin sana kung tapos na yung IDCA site para anytime na magkaroon man ng arm attack dyan, mas mabilis yung response ng allies natin. At the same time sana kung mayroon din joint patrol na tayo na ginagawa dyan, nakasama yung mga allies natin. Sabihin na lang natin yung mga allies natin na US, Amerika, Australia, Japan na sumasama dyan. India, gusto pa nila sumama dyan sa atin sa pagpapatrol kasi apektado din sila doon sa claim ng China ng 10 dash line. So, para sa akin guys, mas maganda rin meron na tayo ng ganyan is na meron na tayong joint patrol na kasama lagi na nagpapatrol or may mga alis na tayo kasama lagi na nagpapatrol dyan sa West Philippine Sea. Para anytime man na magkakaroon ng arm attack, mas mabilis yung response. Otherwise, kung wala tayong hindi nila natin kasama, tatagal yung response. Baka mamaya in few minutes pa lang or in ganun pa lang mangyari or in few hours pa lang, wala na, lagas na lahat ang armed forces natin dito sa Pilipinas. Alam naman natin guys, wala tayong kalaban-laban sa China. Kahit baro-baliktari man ang mundo, wala tayo sa kalingkingan nila yung kakayahan natin sa ngayon sa China. So, kailangan natin ng allies pagdating dito sa laban natin sa China. At sa tingin ko naman guys, yung China, kung mayroon na tayong kasama nagpapatrol dyan sa West Philippine Sea, kasama na natin yung mga allies natin, at saka mayroon na dyan IDCA site din, tapos na rin. Sa tingin ko naman, hindi naman basta-basta na aatake yung China sa mga Pinoy or sa mga mangisda natin or mababawasan na rin talaga yung pambubuli nila kung lagi tayo may kasama dyan na nagpapatrol dyan sa West Philippine Sea. Gusto ko lang bigyan din dito guys. Hindi ko naman sinasabi na umaasa lang tayo dapat sa Amerika or sa US talaga pagdating dyan sa West Philippine Sea. Hindi naman dapat ganun. Of course, kailangan talaga natin palakasin ang ating armed forces. At the same time, yung Philippine Coast Guard natin, magkaroon sila ng maraming barko dyan na nagpapatrol dyan sa West Philippine Sea. Alam naman natin guys, yung karagatan dyan sa West Philippine Sea from Luzon papuntang Sulu, yung ano na dyan. So, kung ilan lang yung barko na ginagamit ng PCG, Philippine Coast Guard, hindi nila kaya magpatrol dyan sa area ng West Philippine Sea. So, yun is, ang pinakamagandang gawin talaga dyan is palakasin talaga yung armed forces natin, magbigay ng maraming budget, taasan yung budget nila ng armed forces natin para sa modernization at the same time sa Philippine Coast Guard natin. Habang pinapalakas natin yung armed forces of the Philippines natin guys,
dapat sabay-sabay lahat yan. Pinapalakas din talaga yung ekonomiya natin. Para pag may kakulangan man sa budget, is mas mabilis siya mapunan. Hindi na kailangan natin mangutang para lang mapunan yung kakulangan sa budget natin dyan dyan sa government na yan. Kung ano mang pangailangan natin. Kunyari, yung kailangan taasan yung budget ng Armed Forces of the Philippines, at the same time yung Philippine Coast Guard natin. Ang mangyayari guys, parang ang plan ata nila, ililipat lang yung ibang budget sa ibang government agency, ililipat lang dyan sa Armed Forces. Ganun ang mangyayari, parang yan ang intindi ko. So, para sa akin guys, parang hindi maganda yan. Kasi maapektuhan lang yung pangangailangan ng ibang government agency natin. So, hindi natin alam kung ano mga pangangailangan na yan. Pero ang sabi daw, yung mga parang hindi nagagamit or something, ganun. But yung sa akin guys, yung pinaka-the best solution talaga dyan para at least kung may pagkukulang tayo sa budget, mas mabilis lang mapunan. So, kailangan talaga palakasin natin yung ekonomiya natin. Hopefully, yung mga travel talaga ni President Bongbong Marcos nagmamaterialize siya. Katapos, yung mga pledges ng mga investors na binibigay sa atin dapat nang ma-materialize talaga siya. Para lang ganoon naman talaga guys, lumakas talaga yung ekonomiya natin. Kasi kung hindi lalakas yung ekonomiya natin guys, kung kulang yung budget natin, mangyayari, mangungutang lang tayo ng mangungutang. So, in short, lulubog tayo sa utang guys. On the other hand guys, dapat bilisan na natin yung paghahanap ng gas dyan sa may Red Bank. So, yun, kailangan talaga magkaroon ng joint patrol para at least mapabilis yung paghahanap. Otherwise, habang pupunta ka doon, may exploration ka na ginagawa dyan para maghanap ng gas, itataboy ka ng China. So, hindi mo talaga magagawa. So, magagawa mo lang yan para sa akin is magkaroon ka ng kasama na nagpapatrol dyan na magbabantay dyan sa Red Bank habang nag-drill ka o naghahanap ka ng gas talaga. Kasi alam naman natin guys, yung gas natin sa Malampaya malapit na maubos. Kailangan natin may pampalit. Kung wala tayong pampalit guys, ang mangyayari, magkakasunod-sunod yung brownout or mamahal yung kuryente natin or babagsak din yung ekonomiya natin. Alam naman natin guys, pag may brownout dito, mahabang brownout is parang natitigil yung mundo natin. Tigil din yung mga negosyo natin. Okay? So, maapektuhan talaga yung negosyo natin guys pag sunod-sunod yung brownout or magmamahal yung kuryente natin. Kasi kung wala tayong masusuporta dyan, pampalit sa Malampaya, ang mangyayari, sa angkat tayo ng gas sa ibang bansa. So, ang tendency nun guys, of course, mahal. Okay? Mamahal talaga yung kuryente nun. So, wala tayong option guys. So, ang pinaka mas maganda talaga para at least mabawasan yan, yung problema na yan, makahanap na tayo ng gas dyan sa Red Bank. So, need talaga natin ng allies na magpapatrol dyan para mabantayan yung exploration sa paghahanap ng gas dyan sa West Philippine Sea. Or dyan sa may Red Bank na yan. Parang sabi kasi nila sa Red Bank daw yung may maraming gas. Okay? So, yun. Kailangan natin dyan maghanap. Alright. That's all for the day. Balikan ulit. Good job, Philippine Coast Guard. Thank you. Saludo kami sa inyo sa katapangan nyo ng ginagawa nyo dyan sa West Philippine Sea. At saka Mr. President, salamat din. At saka sa bumubuo ng Task Force West Philippine Sea na sinusuportahan nyo talaga yung dapat ngayon talaga lumalaban na tayo kahit papaano dyan sa West Philippine Sea. How about you guys? Anong reaction nyo? Please leave your comment down below. On that note, thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe if you are new to my channel, and see you on my next video. Bye bye.